وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Napag-alaman na natin kung ano ang tinatawag na ilmu. Yung tinatawag na ilmu sa madaling salita, sa salita natin, no? Yung ang tinatawag na ilmu, yung alam mo yung bagay. Pag sinabi mo alam, sabihin na sigurado ka, di ba no? Sabihin sigurado ka. Meron ding alam, no, pero tinatawag na akala. No. Akala. Alam pero akala lang. Pero hindi siya sigurado. Gitima na ilmu. Pero alam. Alam mo ba na may pupunta dito na pulis? Sabi mo, oo. Sigurado ka na may pupunta na pulis. Pero kagabi, alam mo ba na may pumunta dito na pulis? No. Narinig mo na may pumunta na pulis pero hindi ka sigurado. Pero alam mo yun, alam mo. Itimbidan yan. No. Pero lahat ang tawag doon lahat ilmu. Ngunit ang pinakamagandang ilmu ay yung ilmu yakin. Yung tinatawag na ilmu na sigurado. Kaya meron minsan ilmu azan. No, akala lang. Yung akala na yun, pwedeng magkamali. No, pwedeng totoo. Kahit pa yung sigurado, pwedeng magkamali, pwedeng totoo. Halimbawa, sa malayo, gabi, nakita mo dun sa may baba ng, dun sa may kalsada, tumingin ka dun. No, tapos meron kang nakita na hugis. Kaya lang itim ka malayo, di ba no? Tapos, nung tinitingnan mo yung bagay na yun, sabi mo, tao yan. Tariw, tao. No, kasi yun. Tapos, pinaniwalaan mo na tao talaga yung nandun. Tapos, nung lumapit ka, nakita mong tao talaga. Yun ang tinatawag na ilmu yakin. Tariw. Nakita mo na tao talaga. Yan, kasama yan sa tinuturo ng mantik. Yung sisiguraduhin mo yung isang bagay. No, sa pamamagitan ng kanyang pananalita. Sisiguraduhin mo yung isang pangungusap o kaya salita sa pamamagitan na titingnan mo ng maayos. Huwag yung bigla-bigla na lang. Kasi meron namang mga bagay na alam mo na yun. Kumbaga sa atin na common sense na alam na yun. Kahit marinig mo lang alam mo. Di ba no? May ganun talaga no? Yun, ituturo niya sa atin yung pagkakahati-hati ng ilmu. Ta'rifuhu ang pagpapakilala niya. Ta'rif niya, ta'rif ng ilmu. Yo, ilmu, kaalaman, no? Al-ilmu, ang ilmu. O kaya ang kaalaman. Idrakul majhuli. Idraku magets. Al-majhuli, ang bagay na majhul. Paano natin i-translate ang majhul? Yung hindi alam, sige. Majhul na yung kinaiignuhan. Yan na. Yung magets mo yung bagay na igno ka. Kinaiignorantehan o kaya kinaiignohan. Magets, maintindihan ang bagay na kinaiignohan. Kaya lang lagyan mo close open parenthesis, yung hindi alam, no? Yung hindi alam, ala jihatil yakin, sa bahagi ng yakin, bahagi sigurado. Sa bahagi o kaya sa panig ng sigurado. Yung tinatawag na ilmu, yung mauunawaan ang bagay na hindi alam. No, ala jihatil yakin, no, sa panig na sigurado, awil zanni, o di kaya no zon. No, o di kaya zon, o di kaya akala. Sigurado o di kaya akala. Yun ang tinatawag na ilmu. Idrakan, no, pag-intindi, pag-unawa, pagkagets,
yutabiqu, natutugma siya na idrak, na pag-intindi, al-waqi'a, sa pangyayari. No? Tutugma sa pangyayari, aw yukhalifuhu, o di kaya, no, yukhalifuhu, masusupak siya ng pangyayari. Hindi masusupak. Sasalungan. Ha? Sasalungan. O kaya sumasalungat siya, no, siya na pag-intindi, no, sa kanya sa al-waqi. Paano sumasalungat siya al-waqi? Tulad kanina, no, nakita mo yung anino doon ng malayo, sabi mo tao, totoo tao talaga yun, pero paglapit mo, no, iba pa lang nakita mo, kaunggoy pala yung nakita mo. So, ano ang pangyayari? Tama ba yung akala mo? Tama ba yung hinala mo? O hindi? Hindi. Pero lahat yun ang tawag doon ilmo. Bakit? Kasi yun ang pagkakaalam mo. Kaya nga inubituan sa ilmo, kayong bagay na hindi mo alam na naintindihan mo. Kaya lang, na yung pag-intindi mo na merong sakto, merong hindi sakto. Yan o. Akala ko kasi ariw. Pero yun ang ilmo. Ang tinatawag na ilmo, tumugma doon sa akala mo o kaya hindi tumugma sa akala mo, true na ilmo. Sabi niya dito, no, idrakan, no, pag-intindi na, yutabiqul waqi'a, tutugma siya na pag-intindi, al-waqi'a sa pangyayari, aw yukhalifuhu, o di kaya tumataliwas siya na idrak na pag-intindi, sa kanya sa al-waqi'. Al-waqi' o kaya sabi natin, nafsil amri. Al-waqi'a ay nafsal amri, nafsul amri. Nafsul amr. Nafsul amr na sarili ng al-amri pangyayari. Sabi, bakit pangyayari? Kung sinabi mong sarili ng pangyayari, pangyayari. Ito. فَإِذَا رَأَيْتَ شَبَهًا مِنْ بَعِيدٍ, na kapag nakita mo shabahan anino min ba'idin, mula sa malayo, sa kalsada, nandito ka sa tuloy, wa adrakta, at naintindihan mo, na-gets mo, anna syabah, katotohanan yung anino, insanong tao yun. Wa taqatta dhalika, at pinanindigan mo, dhalika iyon. Pinanindigan mo iyon. Yani, dhalika ay idrakuka annahu insan. Pinanindigan mo na yung nag-gets mo o kaya yung naiintindihan mo na yun yung tao. Wa kana bil waqi'i insanan, at ang lagay niya na idrakuka na pag-intindi mo, fil waqi'i, sa pangyayari, insanan, tao. Pag nakakita ka ng anino sa malayo, tapos naintindihan mo yun na tao yun, at yun na ang paninindigan mo. Kasi ganyan talaga ganun na talaga ang paninindigan mo, kasi ganun ang pag-intindi mo ganun na ang pag-intindi mo. No. Tapos, natagpuan mo na yung pag-intindi mo, tama ka nga talaga. Na yung kaalaman mo, o kaya yung naintindihan mo ay tumutugma sa pangyayari. Kung ganun, kana idrakuka, na ang lagay ng pag-intindi mo, o kaya nung nalaman mo, yung nagets mo, ilman yaqinan, ilmu yaqini, ilmu na sigurado. Ilmu na sigurado, mutabiqan lil waqi, na tumugma sa pangyayari. Mutabiqan, tumugma lil waqi, sa pangyayari. Bakit? Kasi nung pinuntahan mo, nung lumapit ka doon sa anino na yun, nakita mo talaga na tao pala. Tao nga talaga siya. Wa idha dhananta faqat, kung akala mo lang, at kapag inakala mo lang, annahu, katotohanan siya, na insanong tao, no, nagkana idrakuka, na ang kalagayan ng pag-intindi mo, pag-unawa mo, yani pagkaalam mo,
na ilman zanniyan, ilmo na akala lang, mutabiqan lilwaqi'i, na tugma sa pangyayari. Gito burog kumiyat naman sa ilmo ka. Ano sabi nila na pag tumugma ka sa pangyayari, sabi ko na nga ba no? Di ano? Di ba yung nagsasabi, sabi ko na nga ba, gumano no? Kasi yun yung akala mo. Tapos, yung akala mo na yun yung nangyari, na makapturo ka mo, sabi ko na nga ba tsamba, arin. Yun na nazan na parang natsatsamba. Pero hindi yan tsamba. Iba ng tsamba. Ang tsamba, iba ang tsamba. No? Kaya lang, ang pag-intindi natin tsamba, na tsambahan mo. Hindi ko yun natsambahan. Ang totoo, yun talaga ang mabigat sa isip mo na ganun yun talaga. Nung nakita mo, halimbawa, may dumaan, hawak-hawak niya yung baso, madulas dun. No? Tapos, sa isip mo, mata nga ginap, kidulas siya. Kidulas. Kailangan hindi mo masabi kasi akala mo lang yun. Nung nangyaring nadulas siya, sabi ko na nga ba Tapos yung philosopher, wala ko namang sinabi yan. Wala akong sinabi, pero sa isip-isip ko ganun. Tulad dito, isip-isip lang. Akala ko man, wa idha zananta, at kapag isip-isip mo lang, sabi niya, annahu insan, katotohanan siya ay tao. Isip-isip na mabigat na sa'yo na yun talagang mangyayari. No? Natapos, nakita mo na talagang yung isip-isip mo na nangyari. Totoo. Kung ganun, na yung pag-intindi mo ay ilmu, zanni na mutabiq lilwaqi'. Ibig sabihin na tugma sa pangyayari. Meron din tayong alam at sinigurado na natin at pinanindigan na natin pagkatapos na mali. Tulad ng nag-i-exam. Sa nag-i-exam. Yung ang tawag doon, ilmo pa rin. Kaya lang ilmo na hindi tugma sa katotohanan. Ilmo na hindi tugma sa katotohanan. O kaya, kaalaman na hindi tumugma sa katotohanan. Wait na ilmo po na ito. No? Kasi hindi mo pwede sabihin katangahan yung kami, naisagot ka. Di ano? Yawan ito. Mupo ka. Wa idha lam yakun fil waqi'i ma ra'aitahu insanan. At kapag hindi yakun, naging, o kaya nangyari, naganap, fil waqi'i sa pangyayari. Ma ang bagay, ra'aitahu insanan, na nakita mo siya na ma-insanan. Ito na kung hindi naganap siya sa napag-intindi mo. Yan iwa idha lam yakun. At kung hindi ang lagay niya na pag-intindi mo, kaya nangyari siya, naganap siya na pag-intindi, fil waqi'i sa pangyayari. Ibig sabihin kung yung pag-intindi mo na hindi tumugma sa pangyayari, ano kaya yun? Now, yung bagay na ra'aytahu insanan, na nakita mo siya na bagay, insanan na tao, paano? Bi'angka na syajaratan. Bi'angka na syajaratan. Yung base na bataswir. Hindi tao ang nakita mo, pero akala mo tao. O kaya pinanindigan mo na tao talaga yun. At naunawaan mo na tao kasi yung hugis pa lang malayo ka. Tinignan mo hugis tao. Tapos pinanindigan mo na tao talaga yan. Tapos nung lumapit ka, nakita mo pala puno. Ang nakita mo pala, puno, hindi pala tao. Ito. Masalan ay umathilulaka. Masalan. Halimbawa lang. Kung ganun ka, na idrako ka, na ang lagay ng pag-intindi mo fi suratil ula, sa unang larawan, fi suratil ula, yani ala jihatil yakin, doon sa panig ng sigurado, kasi sinigurado mo na ilman yakinan, ilmo na sigurado, pero gayra mutabiqin lil waqi', na hindi tugma sa pangyayari. Pag hindi tugma sa pangyayari, napag-alaman mo na nagkamali ka. Napag-alaman mo na nagkamali ka. Na yun man yung nalaman mo, na intindihan mo na ikaw ay nagkamali, doon sa sinigurado mo, na kasama yun sa tinatawag na
ilmo. Kasi aaminin mo. Sorry, nagkamali ako. Akala ko kasi ganito ano. Tinignan ko nga ng maayos eh. Kanina, nandyan lang eh. Ariyo. Tulad yung mga gumawa ng pranks yung sa mga video nalinapag niya lang dyan yung dalandan niya. Ay si Bibi na mahilig mag-pranks. Ariyo. Tapos bigla niyang kinuha. Hanap-hanapin wala. Yung pala na nakasuksok lang doon na limbawa sa kanya. Nilagay ko dyan eh. Pero yung pangyayari, noong titingnan, wala. Eh di wala. Ibig sabihin yung pag-intindi mo ay pag-intindi rin. Ilmo, kaalaman. Ngunit hindi tama. So dahil dun sa hindi tama na yun, na mag-iisip ka at aakuin mo na ikaw ay nagkamali. Kasi ang taong ayaw akuin ng kanyang pagkakamali, na yun yung taong walang alam. Pag walang alam, walang ilmo. Siya kini, din yung subok ng editor. Di ba? Minsan may ganun, no? Aminin mo na! No, na yun ay nangyari na yun. Tapos nakita. O kaya, natawag dito, talagang napatunayan na siya nagkamali, tapos ayaw niya aminin na nagkamali. Yung tataw na walang alam. Walang alam. Ay, di ko alam. Na pag ganun, sinigurado mo na ang tawag doon, ilman yakinan, ghayra mutabiqin lilwaki. Ilmo na sigurado, no, ghayra na hindi mutabiqin tugma lilwaki sa pangyayari. Wa ilman zanniyan, at ilmo zanni, ilmo na isip-isip lang, ghayra mutabiqin na hindi tugma lilwaki sa pangyayari. Pisurati saniyati sa larawang ikalawa. Ano yung larawang ikalawa? Ay ala jihatid don. Ano sa panig ng isip-isip. Wa binaan ala hadhalika. Wa binaan ala dhalika. At dahil, no, binaan, at dahil, kumbaga na namali mo biya sa i-translate. Nga, magbigkas nga ako yung translate natin dyan. Wa binaan ala dhalika, at isasandal ala dhalika sa nabanggit. Ano nabanggit? Yung paliwanag na nabanggit natin. Yung mga paliwanag na yun na binanggit natin. Wa binaan ala dhalika, at dahil isasandal no ala dhalika sa nabanggit na paliwanag at ng mga halimbawa, patiqadun nas, na yung paninindigan ng tao, bi annal arda, nakatotohanan ang lupa, na musattahatun, na flat siya, flat daw yung lupa, ghayru musattahatun, ghayru kurawiyatin. Musattahatun flat. Alam niyo yung flat? Flat, patag. Patag. Ghayru kurawiyatin, hindi bilog. Kurawiya, hindi hugis, bola. Kurawiya na bola na, kuratun. No, ghayru kurawiyatin, hindi hugis, bola. Na ilmun yakiniyun. Ilmu yakin, ilmong sinigurado, ay dumadag ko mga magkilay, magplat, na ghayru mutabiqin lilwaki. Ilmo na sigurado na hindi tugma sa pangyayari. Bakit? Kasi ang totoong pangyayari na nakita ng science and technology at ng mga scientists, na nung lumabas sila, na nakita nila na ang hugis pala ng mundo ay hugis, bola. Nakita nila na gano'n. Na kung tayo na iniisip ko na kung magiging bola, ibig sabihin yung mga Amerika, pag nakatayo sila, pag ganito. Yung mga taga doon sa pan, ibig sabihin, yung ulo natin, pag ganito.
Yan o. Kasi tayo dito, ganun. Nandito sa kanila, ganun. So, hindi ka mapaniwala. Eh, alam mo naman, ang dunia na ito nasa kudrat ng Allah. Yan o. Yung akala mo, ganun yun. Pero ang Allah pwede niyang gawin ang lahat. Yung ganyan. Natapos na nakikita nila na bilog-bilog talaga. Ayun ang waki. No, yun ang waki. Kasi yung mga sinaunang mga ulama, no, na merong ilan sa kanila na sabi nila, hindi daw flat ang, hindi daw bilog ang mundo. Hindi daw bilog ang mundo. Na yung tinatawag na ilmo nila, yung pag-itikad nila, paninindigan yun, ilmo yun, kaalaman yun, kaya lang, hindi tugma sa pangyayari. Kasi nung ilinantad sa'yo ka, bilog pala. Hindi pala flat. So, karamihan ganun. وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا, linika namin yung lupa na flat. Sabi niya, sinabi ng Allah flat. Yung inaapakan mo flat, pero yung kinalalagyan ng lupa bilog. Ariyo. Katulad nung katulad nung bote. Yung bote, no? Yung bote, paganyan siya. Tapos doon sa baba niya, doon sa pinakababa niya, flat yun, ariyo. So pag gagawa ka ng ice, halimbawa, tapos biyakin mo yung bote, tingnan mo man yung sa baba niya, ka-flat, ariyo. Pero yun doon sa bandang gilid niya, bilog. Hindi ibig sabihin na kapag bilog yung isang bagay, hindi na pwede ma-flat. Tinaman yung tarote yan. Nakakain ka na ng rote? Yung rote bilog. Alangan nagkamat sa rote, nalagyan ng bulang. Ariyo. Yung monay, pwede pa. Pero yung rote, flat yun, pero bilog. Yung ibig sabihin, pag bilog siya, doon tayo naglalakad doon sa, dito lang tayo, yung taga-Amerika, doon yung taga-Amerika. No. Hindi porket sabihin mo na bilog na kailangan magkaganyanan yung ulong na bagito. No, yun ang mga tinatawag na maling pag-intindi. No, maling akala. No, tulad nito, sabi niya, yung pag-itikad, paninindigan ng mga tao na yung lupa daw ay flat, hindi hugis, bola, na ilmo niya kini. Ilmo yun na sinigurado nila. Kasi yun ang paninindigan nila. Tulad ni Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, na sa kanyang paninindigan, hindi bilog ang lupa. Hindi bilog ang lupa. Pero karamihan sa mga ulama, na paninindigan nila na ang lupa ay bilog. So dunia, na bilog. Napatunayan ng dahil sa science. Na yung ilmo ni Ibn Taymiyyah, na ilmo ni yakini yun, pero gayro mutabikin lilwaki. Ilmo na sigurado, kasi yun ang paninindigan niya. Kaya lang, hindi tugma sa pangyayari. Tulad nung nakita mo, na yung sabi mo na yun ay tao, paglapit mo doon puno. Na, alam mo ba o hindi? Alam mo. Kasi, alam na, hindi mo alam ang hugis ng tao. Nakita mo yun. Paglapit mo pala, iba pala yung nakita mo. Ariyo. So, ang tawag doon, ilmon yutabiku alwaki. Yung isa, ilmon gayro mutabikin lilwaki. So, anong mangyayari doon? Na ang ibig sabihin doon, na kapag ginamit mo ang manting, na kung tama ka man o mali ka sa desisyon mo, na at least na nagamit mo na yung isip mo. Nagkaroon ka na ng karanasan na sa susunod, hindi na ako pabigla-bigla. Ariyo. No, kasi lahat naman yung kaalaman, yun nga lang, yung alam mo, may tama, may mali. Na pag sinabi mong tama, mutabikon, lilwaki. Kung mali, mayroon mutabikon. Musanip kasi doon yung pakata na ang tama, mali. Pinaikot-ikot ka pa niya. Kailangan kasi gusto niya sa iyo ipaintindi kung ano talaga ang tama at ano ang mali. Yawan ito. Ay, apasamu pagkakahati niya na ilmu. So, kung so ilmu na biyagi-bagi, yang kasimul ilmu ila tasawurin wa tasdiki. Inati-hati ang ilmu sa tasawur at saka tasdik. Itong ilmu na mayroong tinatawag na tasawur at mayroon ding tinatawag na tasdik.
Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang tasawur na sili, ito, dalandan. Ito, tasawur ito. Ito na istilahay at ano din nyo, basay niya mantik. Kailangan na maintindihan mo. Kapag sinabing tasawur na ang tinutukoy mo lang kung isang bagay o kaya isang salita. Hindi man na tasawur. Dalandan. Pero ang tasdik, no, ang tinatawag na tasdik na ito. Ito matawag. Ano? Ano ang tasdik? Yung isang bagay kanina, yung dalandan, pinaghalo mo pati yung pagnguya ko. Yan tinatawag na tasdik. Oh. Yun ay doon sa mga bagay na tinatawag na psychological at saka human kinetics, yung mga galaw. Nag-aaral ng tao dito, kilos ng tao, o kaya yung pinag-aaralan yung isip ng tao. Bakit na kaya yung kinain? Ariyo. No, pero hindi tayo doon pupunta. Tayo salita lang. Tayo salita lang. Ang tinatawag na tasawur, nasabihin mo halimbawa, Zaidun. No. Yan ang tinatawag na tasawur. No, pero pag tinasdik, sabi mo tasdik, Zaidun. No. Ang tinatawag na tasawur, bawat isang salita na yun lang yung iisipin mo. Pag sinabing tasdik na itong dalawa na kailangan mong isipin, bigyan mo ng tamang kahulugan na yung kahulugan na ibibigay mo dito ay tutugma talaga sa pangyayari. Sabi mo dumating si Zaid, tapos nandyan si Zaid, kararating lang. Yung pagkakaintindi mo na talagang dumating si Zaid. Ano ito? Tingnan nyo ito, papaliwanag niya sa atin. Pagtasawuro na ang tasawur na huwa idraku haqa'iqil mufradat. Ariw. Yun, ang tasawur ay huwa siya ng tasawur idraku maunawaan. Maunawaan haqa'iqil mufradat, ang katotohanan ng mga bagay na mufradat. Ano yung mufradat? Yung nag-iisang bagay. Hindi man na yung nag-iisang bagay. Tulad dito, dalandan. Ngayon, kung tatanungin ko kayo, alam nyo na kung ano ang dalandan. Alam nyo? Bawat isa sa inyo, alam niya. Na yung kaalaman mo, yung alam mo dito sa dalandan na ito mag-isa, na ang tawag doon, tasawur. Oh. Paglalarawan at tigilan. Nilalarawan mo yung dalandan. Ayan, istilah yan ng mantik. Yung pagkakaalam mo tungkol dito sa bagay na ito, dalandan na ito, na ang tinatawag na tasawur. Tulad nitong Zaido. Alam mo ba kung anong Zaid? Alam mo. Ariyo. Yun, ang tinatawag na tasawur. Yun, basay niya mantika. Salita ito ng mantik, naintindihan ninyo? Kasi pupunta tayo sa mga iba, nagagamitin niya itong mga salita na ito. Katulad doon sa usulul fiqh, naabutan niya ang mga salita na ganito, ginagamit nila ito. Na pag naintindihan mo, katulad sa nawa, pail, no. Pero ang totoo, pag sabi mo, sino ang pumatay kay Lapu-Lapu? Ariw. Gilagay dito pa mao. Na hanapin mo yung pumatay, hindi yung i'rab niya nga hanapin mo. Pero pagdating sa naho, merong mga sari-sariling istilah. Merong tinatawag na pail, merong tinatawag na mapol, at dito rin sa mantik, sabi niya, ang tawag namin, ang salita namin, doon sa pag-unawa mo sa dalandan, ay nagkiwa meron na mga ulama sa mantik na tasawur. Hindi ninyo? Halimbawa sa Pilipinas, kaming mga Pilipino, we call this dalandan. In you English, you call it Mandarin. Mandarin, China pala yun. Hindi mo? Min ghairi ta'arrudin. Na hindi isisingit o
O kaya hindi sisingitan, liisbati shay'in, na italaga shay'in ang isang bagay, laha lil mufradat. Laha lil mufradat, doon sa mga mufradat, aw nafyihi, o di kaya itanggi, nafyihi, nafyi shay, itanggi yung bagay na yon ng isang bagay, anha, mula sa kanya, mula sa mga mufradat. Kasi ganito yan eh. Unang-una, pag dalandan, kilala mo na kung ano ang dalandan. Pero pag sinabi ko ang dalandan ay maasim, o kaya ang dalandan na ito maasim, nawala na tayo sa tinatawag na tasawur. Lumipat tayo sa tasdik. Kasi ngayon, ang pinapaliwanag ko yung lasa ng dalandan. No? So, syempre, magsasalita ako. Dita din puno. Bumili ako doon. Sabi nung nagtitinda, matamis. Ang dalandan na ito matamis. Sabi ko, maasim! Di kami din ko wala. Maasim. Na yun tinatawag na sinabi niya sa akin na matamis, na ini-isbat niya sa akin. Itinatalaga niya na yung dalandan niya matamis. Ako naman, ini-isbat ko. Itinatanggi ko na yung dalandan niya hindi matamis. Na yung sabi kong hindi matamis, na ang tawag doon na fiye anha. Yan o, na fiye anha. Yung itinatanggi ko yung matamis. Pumunta ka sa nagtinda, matamis ba yung ano mo? Dalandan mo, sabi niya matamis, isbat to say it, no? Itinalaga niya na matamis. Nung kinain ko, sabi ko, hindi! Maasim! Ibig sabihin, hindi. Matamis. Yun tinatawag na nafi, anha. Yun ang tinatawag na tasawur. Ang tasawur ay salitang mantik. Intindihan niyo? Basta ang mantik. No? Tulad sa atin dito, no? Salita ng mga murid. Kung hindi murid, hindi ka tawag. Ariyo? Katulad din dito, bago-bago lang tayo nag-aaral ng mantik, ang tasawur ay salita ng mantik na ginagamit sa pagkunawa sa isang bagay. O kaya alamin yung isang bagay na hindi ka magtatalaga o kaya hindi ka magbabawas. Sarap dyan tukon. Basta lang malaman mo. Wadhalika. Tingnan niyo itong mga halimbawa. Wadhalika at iyo. Dhalika at tasawur na yani wa misalu dhalika at ang halimbawa niya, halimbawa ng tasawur ka idrakika. No, tulad ng pag-intindi mo makna lafdi Ahmada sa kahulugan ng salitang Ahmad. Pag sinabi ko, pag binigkas ko si Ahmad, lahat ba kayo nakakaintindi ng Ahmad? Siyempre, naiintindihan mo, si Ahmad na. Di ano? Watahirin at si Tahir. Pag binigkas ko si Tahir, naiintindihan mo na kung sino yan. Halimbawa, tatawagin yung mga pangalan. Ahmad. Di halimbawa na. Ahmad. Tahir. Na pag tinawag mo, naintindihan mo yun, hindi. Naintindihan mo yun. Na yung pag-intindi mo na yun, na ayaba sa amin sa mantik na tasaw. Siya butiyo. Wa anta. At yung salitang anta, ikaw. No. Pag sinabi kong ikaw, na naiintindihan mo na kung ano yung ikaw, na ang tinutukoy doon sa ikaw ay yung kaharap mo. Yung tinutukoy na Ahmad, si Ahmad. Yung tinutukoy na Tahir, na yung taong nagngangalang Tahir. Pag sinabi kong ikaw, na ano ang tinutukoy ko? Ang tinutukoy ko ay yung kaharap mo. Hindi mano to, di ba no? So naiintindihan mo yun, na kaming mantik na ayaba sa amiru, pagtigi isang salita, ay buto amiru sa nakuha nyo? Wahiya at siya, wa gayriha at iba pa sa kanya sa mga nabanggit, minal ma'arif is-sab'ati, no, mula sa mga isim ma'rifa na pito. Pito kung isim ma'rifa, pinipya ka diyan na? No? Pinipya ka diyan na, no? 5 or 6, no? Isim ma'rifa, no? 5 o 6. Isim domir, isim alam, isim isyara, isim mausul. Ano ba?
Isim na may alif lam at saka ha? Isim na naging mudaf sa isa sa mga nabanggit. Ang ito munada real. Madagal na. Di ba sinabi ko na sa inyo noon sa Kawakib na ang daming ng isim ma'arifa ay hindi lang anim. Pero doon sa bagay na yun, kung bumabalik yung pagiging isim ma'arifa. No. Waka idraki ka ma'na baitin wa ta'irin wa syajaratin. At tulad ng pag-intindi mo sa kahulugan ng bahay. Ikaw, naintindihan mo ba ang bahay? Na yung pag-intindi mo sa bahay na ang tawag namin sa mantik na tasawur. Siya budyo to. Sama na yan na kailangan na ipagtungkol tasawur na. Pag narinig mo pa lang yung Zaydun. No. Pag narinig mo pa lang yung Zaydun, na alam mo na na itong Zayd ay katawagan doon sa taong tinutukoy. Pag sinabi mong dalandan, na ito yung katawagan dito sa prutas na ang pangalan niya, dalandan. Pag sinabi mong Ahmad, na yan ay, tumutukoy doon sa isang murid na ayamaran yan na tapos na. Irin, ganun din yung ibon, wasyajaratin, ganun din yung tinatawag na puno. Wat tasdik o pangalawa tasdik. Kailangan intindihin nyo muna yan, ha? Tapos ang layunin ng mantik dito sa dalawa na itong number 2, tasdik. Kasi ang tasdik sa Tagalog, paniniwala. Ariyo, paniniwala. Yung tasawur, paglalarawan. Paglalarawan. Na yung tasdik na paniniwala. Na magkaiba yung paglalarawan at saka paniniwala. Ariyo. Kasi yung paglalarawan, ilarawan mo. Di ba no? Pero tasdik, paniwalaan mo. Ariyo. Maniniwala ka ba na siya si Ahmad? Walang ganon. Ariyo. At ikatawan na si Ahmad sa kanya, di ba no? Maniniwala ka ba na siya si Ahmad? Magsasalita ka pa naman? Walang ganon. Yung nagtatanong ng ganon, hindi marunong magsalita. Di ba salay no?